Ano gagawin niyo sa akin? Nasaan ako? Hindi ka namin Sasaktan! Pero sinali niyo ako! Tapos ng mainit na engkwentro sa pagitan nila Ramon at David, agad tumawag si David kay Rigor upang magsumbong. Galit na galit si Rigor nang marinig na nakatakas si Marites kasama si Ramon. Hindi makapaniwala si Rigor na hinayaan ni David ang nangyari. Tinatanong niya kung bakit hindi ito hinabol, ngunit ang sagot lamang ni David ay, "Sinubukan ko naman." Kita sa mukha ni Rigor ang matinding pagkadismaya, lalo na't halatang palusot lang ang mga sinasabi ni David. Habang nasa ligtas na lugar, hindi pa rin mapanatag si Marites. Sa kabila ng pagkakaligtas niya, labis ang pag-aalala niya kung ano ang susunod na mangyayari. Pinakalma siya ni Ramon at sinigurado sa kanya na sa piling niya hindi na siya masasaktan muli. Hinawakan siya ni Ramon sa kamay at sinabing, "Ako na ang bahala." Samantala, nabalitaan ni Chairman ang nangyaring kaguluhan. Nalaman niya na may kinalaman si David sa kaguluhan sa Quiapo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad siyang humarap kay David. Pilit itinanggi ni David ang mga paratang ngunit hindi na siya pinakinggan. Inutusan ni Chairman ang mga tauhan niya na pusasan si David at dalhin sa presinto. Wala na itong nagawa kundi sumama. Habang gulong-gulo ang paligid, nakatakas naman si Fatima kasama ang walang malay na si Tanggol. Agad siyang tumawag kay Paeng upang humingi ng tulong kung paano nila ito madadala sa bahay nang hindi napapansin ng mga tao. Nakaisip si Paeng ng alibi, ipalalabas nilang lasing si Tanggol. Agad silang umalis habang pinagmamasdan ng mga kapitbahay. Nang may nagtanong kung sino ang kasama nilang walang malay, mabilis na sagot ni Fatima, "Boyfriend ko yan." Tagumpay nilang naipasok sa bahay si Tanggol. Pinabantayan ito ni Paeng sa isa nilang kasamahan habang inaayos ang susunod na hakbang. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagising si Tanggol. Bigla nitong inatake ang nagbabantay sa kanya at hinawakan ito ng mahigpit. Agad itong sumigaw, humihingi ng saklolo. Mabilis na rumisponde si Paeng at ang iba pa nilang kasamahan. Naabutan nila si Tanggol na hawak-hawak pa rin ang kasamahan nila. Hinikayat ni Paeng si Tanggol na bitawan ito, ngunit tumanggi si Tanggol. Aniya, hindi siya makapaniwala na hindi raw siya sasaktan, gayong pinagbantaan at ginapos siya ng pamilyang Benito. Patuloy ang tensyon sa loob ng bahay, habang parehas na hindi nagpapatalo ang dalawang panig. Inilalaban ni Ramon ang kaligtasan ni Marites. Patuloy namang nalalagay sa panganib si Tanggol sa kamay ng pamilyang Benito. Sa bawat galaw ng mga karakter, mas lumalalim ang gulo at mas nagiging personal ang mga laban. Ang tanong, hanggang saan sila dadalhin ang kanilang mga desisyon? At sino ang tunay na kakampi o kalaban sa dulo ng lahat? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.